Hi guys, kamusta? Meron lang gustong i-share na video sa inyo. Nangyari to actually last year. Tignan nyo tong mga pagmumukha na to ng Cebu Pacific ground staff. Kung di nyo pa napanood yung video, isang OFW sa Japan, pinagtripan at ayaw siyang pasakayan sa eroplano dahil sa ink sa passport niya. Although nakalagpas siya sa immigration, pilit pa rin siyang hinaharang ng mga staff na to. Grabe. Tapos yun nga yung papasok na sa mismong eroplano, yun napagtripan ako unang-una yung bakla doon. Dalawa yung bakla doon, tapos yung babae nga nakita nyo na ano. Tapos ang sabi niya pa sa akin, talagang hindi daw ako makakabiyahe kasi nga may problema daw yung passport ko. Hi guys, welcome back. So kawawa ngayon nangyari kay Angie dahil sa ginawa ng mga pasaway na ground staff na to. Nakapag-check-in na nga siya, sasakay na lang sa eroplano, walang naging problema sa immigration. Pero pagdating sa ground staff, ayaw siyang pasakayan. Anyway, ito yung video. Hi guys, baka kilala nyo itong babaeng to. Ito yung nauna na yan. Tsaka yung mga kasama niya dyan. Ito yung mga nag-trip sa akin, nag-power tripping. Hinold nila yung passport ko kasi nga mayroon lang naman nakasulat na ink na ballpen. Grabe. So yun guys, Tadaima Japan. Yun, yung nakita nyo yung unang video. Nag-power tripping sila mga bully. So sa Terminal 3 yan guys, Cebu Pacific stop. So kung kilala nyo yan, please pakishare to para hindi na siya pamarisan. Kasi imagine no, binuli nila ako, pinagtripan lang nila ako ng ganun-ganon. I'm sure marami na silang ginawang ganito. So pakishare nyo to guys. Kasi chinek nga ako sa check-in counter tsaka doon sa immigration ng Terminal 3 sa Pilipinas, hindi naman ako na-hold eh. Tapos, kasi nga yung passport ko, hindi ko alam ba't nagkaroon ng konting ink, may sulat doon sa may picture ko, sa tabi ng picture ko. So pinalagpas naman ako sa immigration at tsaka sa check-in counter. Tapos yun nga yung papasok na sa mismong eroplano, yun napagtripan ako unang-una yung bakla doon. Dalawa yung bakla doon, tapos yung babae nga nakita nyo na tapos ang sabi niya pa sa akin, talagang hindi daw ako makakabiyahe kasi nga may problema daw yung passport ko. Sabi ko nakalusot nga sa immigration tsaka sa check-in counter, sa inyo hindi. Sabi kaya siya daw sa kanila daw yung last. Tapos basto siya makipag-usap guys, sabi ba naman, yun nga may problema sa mo, kaya ipupul na yung yung luggage mo. Sabi ko kasi paano yun yung luggage ko na check-in na. Sabi hindi ipupul yan, sabi niya nga ganun. Tapos sigaw pa siya ng sigaw sa mga na close na yan, napakayabang. Basta guys, tandaan niyo yung pagmumukan to sa Terminal 3, Cebu Pacific staff. So shout out sa inyo, mga hayop kayo. Kung di ko pa sinabing may operation ako this coming January. Natakot siguro sila. Hindi pa rin sila pala actually natakot guys. Kundi lang nila nakitang binibideo ko sila. Sabi ko kapag hindi ako naoperahan, itong video na to ang katibayan kung bakit hindi ako naoperahan at may masamang mangyayari sa akin. Tapos yun parang dun na yung mahaderang babae niya na bigla na lang inokay na akong kapal ng mukha, hindi niya alam yung mga inaano. Tsaka hindi niya dapat ginaganon yung kapwa Pilipino niya. So shoutout sa mga staff ng mga dyan sa Pilipinas, sa mga kung saan mga terminal, kung anumang flight kayo, wag kayong ganyan, kapwa Pilipino nyo, binabastos nyo. Mga hayop kayo. Guys, pakishare nyo to ha. Kapal ng mukha. In-stress ako no very, very light. Grabe. Hindi ko to makakalimutan. Buti pa sa Japan. Sa Japan nga hindi man lang inano yung passport ko na wala man lang sinabi na may ink. Talagang lang, mahilig lang mambuli yung mga staff na yun. Mga hype sila, may araw din sila. Yung ink sa passport, ang alam ko, minor issue lang yan. Pwede mong ipaayos yan pagdating sa Philippine Embassy. Feeling ko talaga nanghihingi lang ng lagay o pera yung mga pasaway na ground staff na to. Kung hindi pa sasabihin ni Angie na meron siyang malalang sakit, hindi siya pasasakayan. Hindi biro yung trauma na binigay ng mga pasaway na to, no? What if kung meron pang ibang mas malalang sakit, yung pasahero? Autoimmune disease is not a joke. Delikado yung sakit na yun. Kung hindi niya nakuha yung operation na yun sa Japan, baka kung ano na yung mangyari sa kanya. Kung ano yung opinion nyo or anong sa tingin nyo, please comment down below. Shout out kay Angie. I hope you enjoyed this video. Kung di ka pa nakasubscribe, please subscribe. Maraming salamat. I will see you in my next video.